So, bago po tayo mag-start ng ating lesson for today, nais po ni teacher na magdasal muna tayo. So, tumayo po ang lahat at bigyan po natin ng presensya ang Panginoon. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa araw na ito dahil ginabayan niyo po ng maayos ang mga bata patungo din sa paaralan. Mahal na Panginoon, salamat din sa pagbibigay sa amin ng lakas sa araw na to upang maturuan ng maayos at bigyan ng bagong kaalaman ang mga estudyanteng naririto sa loob ng classroom. Panginoon, maraming salamat din at ginabayan niyo po kami lahat ngayon sa araw na to. At Panginoon, gabayan niyo po kami ngayon sa aralin na aming tatalakayin. Nawa po sana mas maintindihan po ng aking mga estudyante ang aking ituturo ngayon. Yun lamang po at maraming salamat. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, mga anak, meron po bang absent ngayong araw na ito? Wala po. So, very good. So, lahat pala ng ating mag-aaral ay nandito ngayon sa loob ng paaralan. So, bigyan naman nga po natin na isang masigabong palakpakan ang mga naririto sa silid-aralan. Okay, maraming salamat. Mga anak, bago tayo mag-start ng lesson natin, so, ang lesson natin for today is loudness and softness sounds. So, ano ba yung pumapasok sa isip nyo pag nasabing loudness at softness? Yes? Pagka loudness malakas, tapos po pag softness mahina. Oh, okay. Very good. So, bigyan naman natin si Niel ng palakpak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, very good. Okay. So, here are my objectives. Differentiate what is loudness and softness of a sounds. Second, recognize what are the things that produce loud sounds and soft sounds. And then third, can give examples of loud sounds and soft sounds. So bago tayo mag-start ng ating tatalakayin, let's determine whenever it is a picture is fast or picture is a slow tempo. So, okay, number 1, a baby crawling. So mga anak, ano bang nakikita niyo sa letratong ito? Gumagapang po na baby. Okay, very good. Nakikita naman natin na gumagapang na bata. So bakit tinawag siya, ano siya, fast or slow? Slow. Okay. Kaya slow siya dahil alam naman natin ang mga babies, hindi pa sila marunong maglakad. Ang alam lang nila ay gumapang. So, the second picture is, Tumatakbo po. yes, very good. Ano niya, fast or slow tempo? Fast. Fast. Kasi nga, tumatakbo siya. Pag ang tumatakbong bata, nakita nyo na tumatakbo ang bata is a fast tempo. So, bigyan naman natin ng isang wonderful clap ang ating mga sumagot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wonderful! Okay, very good. Lahat ba ng nakakasunod? Opo. Okay. So, the next one is cheetah. Sabi dito sa picture, cheetah is running. So, mga anak, ano ba ang nakikita nyo sa picture? Number 3. Tumatakbo po na animal. Okay. The cheetah is running. So, fast ba siya or slow? Fast. Okay, fast. Katulad nga po nung nakita nating picture kanina sa second picture is running. Yung bata ay tumatakbo. Ngayon naman, cheetah is running. Ibig sabihin, tumatakbo siya, mabilis siya. Number 4. Ano ang nakikita niyo sa number 4 picture? Naglalakad po. Okay. It is a fast or slow? Slow. Very good. Ang nakikita niyo sa litratong ito ay
Lalaking naglalakad. Siguro nagmumuni-muni siya that time. It is a fast or slow? Slow. Very good. Okay, mga anak, bigyan naman natin si Diana ng isang good job clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. G-O-O-D-J-O-B. Good job. Good job. Very good. So, next. O ngayon, mag-start na tayo. So, i-determine nyo kung ano ba yung nasa picture. Kung anong picture ba, kung ano ba ang tinutukoy sa litratong pinapakita. So, number 1, ano ba yung pinapakita sa litrato? Yes? Please? Mahangin po. Mahangin? Ano pa? So, parang maulan po. Maulan. Very good. So, windy siya. Ibig sabihin, mahangin. So, ibig sabihin yan, maaaring umulan, maaari din namang hindi. So, number 2, ano ang tinutukoy sa picture? Bumabagyo po. Okay. Because, oo nga naman, kasi halata na sa picture, no? Ulan, tapos may thunder na kidlat, sa Tagalog ay kidlat, sa litrato. So, next. Okay. Ano naman ang nakikita niyo sa picture number 3? Bumubulong po. Okay. Picture number 3? Bumubulong. What? Ano nakikita sa picture? Sumisigaw po. Okay. The girl is shouting. So, nakikita naman natin nakaganon siya. So, maaaring marinig natin, maaaring hindi natin siya naririnig, maaaring nakikita natin sa litrato ay bumubulong, o maaaring nakikita natin sa litrato ay sumisigaw siya. So, na number 4 picture is, Nagbubulungan po. okay, whispering. Yung dalawang bata ay nagkwekwentuhan siguro. Katulad ng, halimbawa, si teacher bumulong sa isa mong kaklase. So, maririnig mo ba to o hindi? Hindi po. Hindi. Kasi, isa siyang softness sound. So, okay, bigyan naman natin ng inyong mga kaklase ng um, wonderful clap ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wonderful. Okay, let's proceed sa ating topic talaga. So, sound volume, it is the loudness or softness of sounds. Some of the things around us produce sounds. Some of them produce loud sounds, while other produce soft sounds. So, sabi nga po dito, ang tunog daw po na malakas is ang loudness. Ang tunog daw po na mahina is yun yung softness sounds. So, bakit ba siya tinawag na loudness? Kasi po, high siya. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na naririnig natin sa paligid natin na maaaring masakit sa tenga at malakas. So, ang softness sounds naman, ito yung mga musika na halimbawa naman mahina, na masarap sa tenga, na hindi siya nakakasira ng tenga. So, sabi dito, some of them is produce loud sounds and some of them produce soft sounds. So, loud sounds are sounds that have high volume. They can be unpleasant to the ear since they are loud, but they are not difficult to hear even if you're in a far place. You can hear the sound if it's a loud sound. So, sabi nga po dito is high volume. So, maririnig po natin siya kahit nasa malayong agwat ka. So, sabi nga po dito, hindi tayo mahihirapan magdinig dahil nga po ito ay loud sounds. So, nakakasunod ba mga anak? Okay, very good. So, this is examples of loud sounds. So, the first one is, excuse me, airplane. So, bakit ba ang airplane is a loud sounds? Kasi nga po, nagproduce siya ng malakas na sounds na masakit sa tenga. So, the next one is speaker. So, madalas na po natin itong naririnig. Halimbawa, kung si nanay
nagpapatugtog po sa araw ng linggo, di ba? May mga music si nanay na masakit sa tenga. So, the third picture is, yes, anong nakikita mo sa third picture? Drums po. Okay, drums. So, ano ba yung drums? Isa siyang Musical instrument. very good. So, isa siyang musical instrument. So, ito, yung mga part ng drums na yan, yung mga part ng instrument na yan, nagpo-produce siya ng malakas na sounds. Maaaring pag hindi ka sanay, masakit siya sa tenga. Maaari naman pagka sanay ka, masakit pa rin siya sa tenga kasi hindi nga po natin siya kasundo dahil so, malakas po siya at masakit siya sa tenga. So, example of a softness sounds. So, the first one is clock. So, mga anak, bakit ba ang clock ay nasama sa softness sounds? Dahil ito po ay nagbibigay o nagproproduce ng sounds na ito ay malumanay sa ating tenga. So, the second one is tree. So, isa din siya sa softness sounds dahil di ba, halimbawa, ito ang hangin, ito ang puno. Pag humahangin, sumasabay po ang mga dahon nito dahil sa hangin. So, ang naririnig lang natin ay ang lagaspas ng mga dahon. So, the last picture is isa siyang instrument na nagpo-produce ng malamig sa tenga. So, ang instrument na to is saxophone. So, madalas natin siyang nakikita pag yung mga banda. So, ginagamit siya pang tugtog, pang harana, pwede din ganon. So, mga anak, magbigay nga kayo ng ng isang softness sounds dito sa loob ng ating paaralan. Electric fan po. Okay, very good. Dahil ang electric fan ay nagpro-produce siya ng sounds na hindi siya masakit sa tenga. So, bago matapos ang ating aralin, bako naman tayo ngayon sa ating activity. So, sino ang makakapagbigay sa akin ng limang loudness sounds and 5 softness sounds? So, magbigay ka nga ng 5 loudness sounds. Video okay po. Tapos speaker. Video okay, speaker, Tapos clap. clap, Tapos aeroplano. Tapos drum. drum. So, very good. Bigyan naman natin siya ng mabuhay clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mabuhay! So, softness sounds naman. 5 softness sounds. Sino ang makakapagbigay sa akin? O ano po, wind po. Tapos Wind, fan. pan, Tapos tunog po ng ahas. snake, Tapos tunog po ng ibon. birds, Tapos bell. bell. So, very good. So, ngayon, sa ating assignment, kailangan yung gumawa ng isang artwork na nagpapakita ng loudness sounds and softness sounds. So, ipapasa po siya this coming Wednesday. So, pagka po pinasa kay teacher, ipapakita niyo po ito sa inyong mga klase. And then, sasabihin niyo po kung bakit siya loudness and softness sounds. So, yun lang mga anak, maaari na kayong mag-uwi.